Kim Chiu at Paolo Avellino, napaiyak sa muling pakikipagkita kay Frenchie D. Grabe ang yakapan. Kim Chiu, muntik nang madisgrasya sa block screening. Paolo Avellino, agad na nag-alala. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Happy Sunday mga ka-trenders! Andito na naman tayo para sa ating daily chikahan patungkol sa paboritong dambala ng bayan. Walang iba kundi ang Kim Pao. Kung akala nyo tapos na ang kilig at emosyonal na moments sa pelikula nila, aba, may behind the scenes na eksena rin na nagpaiyak sa mga fans. Isa nga sa mga pinaka-highlight ng nagdaang block screening ng My Love Will Make You Disappear ay ang muling pagkikita ni na Kim Chiu, Paolo Avellino at ang co-star nilang si Frenchie D. Kung naaalala nyo, si Frenchie ang gumanap bilang kapitbahay ni Sari, ang karakter ni Kim sa pelikula. Pero bukod sa pagiging parte ng movie, marami ang naantig sa kanyang kwento dahil sa pinagdaanan niya ngang health battle kamakailan lamang. Matapos ang short visit ni na Kim at Paolo sa bahay ni Kuya noong nakaraang linggo, dumiretso agad sila sa Ayala Malls Philly sa Pasig City para sa block screening ng kanilang pelikula. Ang event nga ni ito ay inorganisa ng Nickel Entertainment, ang production company at talent agency ni Direk Kathy Garcia Sampana na bahagi rin ng pelikula. At syempre, present sa screening si Frenchie. Napansin agad ng mga fans kung gaano siya ka-excited makita ulit sina Kim at Paolo. Pero mas ramdam ang emosyon nang mahigpit siyang niyakap ng dalawa. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang tuwa at pag-aalala para kay Frenchie. Lalo na't alam nilang dumaan ito sa matinding pagsubok matapos siyang atakihin ng Bell's palsy. Nakaka-touch ang eksena dahil ramdam mong hindi lang basta co-stars sina Kim, Paolo at Frenchie kundi isang tunay na pamilya sa industriya. At sa dami nga ng pinagdaanan ni Frenchie, yung yakap ni Kim at Paolo ang tila naging gamot sa kanya. Dahil dito, hindi napigilan ni Frenchie D na i-share ang moments sa kanyang social media. Sa kanyang post, inamin niyang sobra siyang grateful na may ganitong klase ng mga kaibigan sa buhay niya. Quote and unquote, "So grateful for the incredible people in my life. Their hugs are the best medicine. Feeling so much better. Miss you, Bessie. Thank you, Nickel Entertainment family. Grabe, nakakakilig. Kaka-in-love kayo. Hashtag Kimpao. Hashtag My Love Will Make You Disappear. Watch na po kayo." Dahil sa kanyang caption, mas lalo pang natouch ang mga fans. Imagine, kahit sa totoong buhay, nagpaparamdam ng pagmamahal at pag-aalaga ang Kim Pao. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit mahal na mahal sila ng kanilang mga fans. Kaya para sa mga hindi pa nakakapanood ng pelikula, mas lalo kayong ma-inspire panoorin ito dahil sa genuine na koneksyon ng buong cast. At syempre, suportahan natin si Frenchie sa kanyang journey patungo sa full recovery. So ano masasabi nyo mga ka-trenders? Kim Pao certified good vibes at good hearts, diba? Share nyo na sa comment section ang thoughts nyo. Mga ka-trenders, next topic na tayo. Kim Chiu, muntik nang madisgrasya sa block screening ng sariling pelikula. Paolo, nag-alala. Isang nakakakabang eksena nga ang nangyari sa block screening ng pelikula ni na Kim Chiu at Paolo Avellino kamakailan lang. Ang dapat sana'y masayang event ay muntik nang mauwi sa disgrasya nang biglang bumigay ang barrier sa loob ng sinehan. Naganap nga ang insidente noong nakaraang linggo, Huwebes, sa Cinema 3 ng SM The Block, kung saan nag-organisa ng block screening ang Kim Pao PH, isa sa mga solid fandom ng Kim Pao Tandem.
Matapos ang panonood, gaya ng nakagawian, nagkaroon ng group shot kasama ang fans. Sina Kim at Paolo bilang bida ng pelikula ay pumwesto sa harapan, malapit mismo sa barrier na naghihiwalay sa lower seats. Dahil sa excitement ng mga fans, nagsiksika ng ilan sa likod ni na Kim at Paolo upang makasama sa shot. Sa sobrang dami ng tao at lakas ng pressure sa barrier, bigla itong bumigay at tumama mismo kina Kim at Paolo. Muntik na ngang mahulog ang ilan sa likod pero mabilis na nakapag-atrasan ng iba para maiwasan ang mas malaking aksidente. Buti na lang din at maagap ang security at ibang fans. Naitukod agad nila ang kanilang mga kamay para pigilan ang pagbagsak ni na Kim at Paolo. Bagamat ligtas ang dalawa, napansin ng ilang fans sa tila may bahagyang pananakit si Kim matapos ang insidente. Ayon sa isang avid fan na nakasaksi sa pangyayari, panay raw ang himas ng aktres sa kanyang tagiliran. Parang dito raw siya napuruhan ng tumamang barrier. Pero alam niya naman si Kim Chiu, palaban, professional at hindi nagpapadala sa anuman. Kahit pa may nararamdaman siyang kirot, hindi ito nagpakita ng kahit anong discomfort sa harap ng kanyang mga tagahanga. Sa halip, tuloy lang siya sa pakikisalamuha at nakangiti pa nang humarap sa media. At hindi pa dyan natapos ang gabi. Dahil matapos ang screening na yon, dumiretso pa sina Kim at Paolo sa isa pang block screening sa katabing sinehan para makasama naman ang ibang fandoms. Sa mga eksenang iyon, kitang-kita rin ang pag-aalala ni Paolo Avellino sa estado ni Kim. Maraming fans ang nakapansin kung paano siya tila laging nakabantay at nagche-check kung okay lang ang kanyang leading lady. Pero bilang isang tunay na trooper, sinigurado naman ni Kim kay Paolo at sa lahat na maayos lang siya at walang dapat ipag-alala. Samantala, wala naman dapat sisihin sa nangyari. Mukhang lumuwag na lang talaga ang kapit ng barrier sa sahig, kaya ito bumigay. Pero dahil dito, baka panahon na rin para sa mas mahigpit na safety measures sa mga ganitong events para maiwasan ang ganitong klaseng aksidente sa hinaharap. Pagkatapos nga ng hectic schedule nila sa Pilipinas, lumipad na rin sina Kim at Paolo patungong US para sa kanilang special meet and greet at 3-day screening sa Los Angeles, California. At naging mainit nga ang pagtanggap sa kanila ng kanilang mga international fans doon. Grabe mga ka-chenders, buti na lang at walang masyadong nasaktan sa nangyari ano? Ano sa tingin nyo? Dapat pa maging mas mahigpit ang security sa ganitong klaseng events? I-comment nyo na yan sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. And there you go mga ka-chenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!